Pwede ba dito na lang ako maglabas ng sama ng loob? Kasi hanggang ngayon, may mga nagsasabi pa rin na OA daw ako, na bastos daw ako, na dapat daw mas inintindi ko na lang kasi matanda na. Pero kung kayo ang nasa posisyon ko, kakayanin niyo ba? Mag-iisang taon na kami noon ng boyfriend ko, si Adrian. College classmates kami. Pareho kaming third year. Siya, political science. Ako, business management. Nung una, sobrang okay naman. Mabait siya, maalaga, gentleman. Hindi siya yung flashy type. Kaya siguro hindi ko rin agad napansin na may mga red flags na pala. Lalo na pagdating sa pamilya niya. Ang bait ni Camille noon. Si Camille, ex niya. Halos 1 taon na silang hiwalay bago naging kami. Ang dahilan. Nahuli ni Adrian na may 2 kausap si Camille na lalaki. As in sabay, may pa-hotel pa nga raw. Akala ko tapos na, clean slate. Pero hindi pala. Madalas akong nasa bahay nila Adrian. Kilala na ako ng mom, dad, 2 ate niya. Sina ate Marjorie at ate Clarice. Pero kahit anong effort ko, parang laging may invisible wall. Tuwing kakain kami, biglang may magbabanggit. Naalala mo Adrian, nung si Camille pa girlfriend mo, siya nagluto ng lasagna na to. Oo nga mama, ang sarap nga noon. Namiss ko tuloy si Camille. Sabat ng ate niya. Minsan naman habang nasa kwarto kami ni Adrian, rinig na rinig ko sa sala. Ang talino talaga ni Camille. Law school na raw after graduation. Maganda pa background ng pamilya, may kaya. Corporate parehong parents. Samantala, yung isa dyan taga-probinsya lang at walang kwentang kurso ang kinuha. Tatawa sila. Malakas. Yung tipong alam mong para marinig ko lahat ng yon. Tinatanong ko si Adrian, bakit ganun sila? Sasabihin niya lang, wala yon. Ganyan lang talaga sila magsalita. Huwag mo dibdibin. Huwag ko dibdibin. Ako yung girlfriend. Hindi sila outright rude. Mas masakit pa nga kasi subtle. Pag may family dinner, ako ang pinapahugas ng plato kahit may kasambahay sila. Pag birthday ng ate niya, nag-effort ako. Nagdala ako ng regalo. Nagluto ako ng favorite niyang baked sushi. Walang thank you. Pero pag si Camille ang nababanggit, ay si Camille laging may pasalubong galing BGC. Gusto kong isigaw minsan. Taga-probinsya ako, oo. Pero hindi ako kawawa. Ang hindi nila alam, o siguro hindi nila inalam, anak ako ng pamilya na may-ari ng mga hotel, resort, restaurants, at isang kilalang hacienda sa amin. Pero never kong binanggit. Hindi ako lumaki para magyabang. Ang turo sa amin ng papa ko, hindi mo kailangang ipaalam kung gaano kakayaman. Hayaan mong respeto ang magpakilala sa'yo. Akala ko hindi tungkol sa pera. Akala ko personality issue lang. May mga okasyon pa na iniimbitahan si Camille. Birthday ng ate niya, Christmas party, graduation ng pinsan. At oo, pupunta siya. At doon ako ihahambing. Bella, si Camille kasi fluent sa English, no? Debate champion kasi yun. Bella, si Camille balak mag-law school. Ikaw anong plano mo sa business? Baka mamaya mag-call center ka na lang ha. Hindi naming matatanggap yon if ever magkatuluyan nga kayo ni Adrian. Siyempre, gusto naming yung maganbuhay para sa kanya. Ang tono? Parang business lang. Minaliit pa yung call center job. Hindi nila alam. Pagkatapos ng graduation ko, uuwi ako para tumulong mag-manage ng isa sa mga bagong resort namin. Pero tahimik lang ako. Kasi mahal ko si Adrian. May lola siya. Si Lola Remedios. Bihira akong makapunta doon. Pero napakilala na ako dati. Noong ikawentay birthday niya, bongga ang celebration. Buong angkan nandoon. May catering, may program, may tarpaulin na may mukha ng lola. Nandoon din si Camille. Oo,
Invited siya. Sabi ni Adrian, family friend na kasi siya. Habang kumakain kami, naririnig ko ang bulungan. Bagay pa rin talaga si Adrian at Camille. Sayang talaga sila. Habang nag-blow na ng candle si Lola, nagsimula siyang mag-wish. Ang wish ko sana healthy pa ako hanggang sa makita kong magpakasal si Adrian. At si Camille. Buong pangalan pa. Natahimik ang paligid. Parang may slow motion. Narinig ko ang tawanan ng ibang kamag-anak. Nagpalakpakan pa ang lahat. Binanggit pa ng mom and dad ni Adrian na botong-boto daw sila kay Camille. Lahat ng mga relatives ay sumang-ayon na para bang pinpahiya talaga ako nila. Hindi ko napigilan. Hindi ka po ba na-inform, Lola? Ako na po ang girlfriend. Malakas, diretso. Tumahimik sila. Sinita ako agad ng mom ni Adrian. Respeto naman sa matanda. Si Adrian, nakaupo lang. Pagkatapos ng program, may video greetings. Isa doon si Camille. Happy birthday po, Lola. Miss ko na po kayo. Sana po ma-meet ulit kita soon. Kitang-kita ang saya sa mukha ni Lola habang pinapanood siya. Hindi siya nalilito. Alam niya kung sino ang gusto niya. Pagkatapos ng party, kinorner ako ni Adrian. Bakit mo ginawa yon? Napahiya ka tuloy. Napahiya ako? Adrian, ako ang girlfriend mo. Matanda na si Lola. Matanda pero aware na si Camille ang gusto niya para sa'yo? Wala siyang sagot. Doon ko na-realize, hindi lang lola niya, buong pamilya niya, at siya, tahimik. Doon ko tinapos. Pagod na ako. Hindi ako makikipagkompetensya sa ex mo para lang matanggap ng pamilya mo. Tinatapos ko na ang lahat. Tapos na ang relasyon natin, Adrian. Ni hindi mo man lang akong kayang ipagtanggol. Akala ko, mahal mo ako, pero nagkamali ako sa'yo. Hindi niya ako pinigilan at may binaggit pa siyang tuluyang nagpawala ng lahat ng pagmamahal ko sa kanya. Eddie, tapos na tayo, Belle. Total, mas mahal ko naman. Talaga si Camille. Mas may kaya ang pamilya niya. Ikaw taga-Probenisa. Sa totoo lang, Belle, minahal naman kita. Pero mas matimbang sa akin si Camille. Hindi lang dahil mas mahal ko siya, kundi para sa future ko, mas magiging maganda ang buhay ko dahil mas may kaya ang pamilya niya. Napatwa ako. Di ko alam na ganun pala ang tunay na kulay ni Adrian. Nagbulag-bulagan lang ako. Sabi ko sa kanya, sana hindi niya pagsisihan ang lahat ng desisyon niya. At doon, tuluyang natapos ang aming relasyon. 1 linggo lang, nalaman ko na nagkabalikan sila ni Camille. Buong pamilya nila, tuwang-tuwa. May nag-send pa sa akin ng picture nila sa family dinner. Caption, "Finally, back where she belongs." Doon ko nalaman, planado pala nila yung pagpapahiya sa akin nung birthday ng lola ni Adrian. Pinash nila hanggang mapagod ako para ako mismo yung masama sa mga mata ng mga tao. Na ako yung OA at nakipaghiwalay. Sem break na. Dapat ipapakilala ko si Adrian sa pamilya ko noon. Dadalhin ko siya sa hasyenda. Hindi na natuloy. Umalis ako pa probinsya. Umuwi ako sa amin. 1 linggo matapos ang hiwalayan, nagbakasyon sila Adrian. Guess where? Sa probinsya ko. Nag-book sila sa isang fancy hotel resort. Employee discount daw courtesy ng tatay ni Camille na corporate employee sa Manila. Ang hindi nila alam, isa ang papa ko sa major shareholders ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ng parents ni Camille. At yung hotel na binuok nila, sa amin. Habang nasa resort sila, napansin ng isang tita ni Adrian na pareho ang apelyido ng owner sa apelyido ko, Monteverde. Uy Adrian, hindi ba Monteverde apelyido ng ex mo? Tumawa siya. Common lang yun. Tsaka hindi yun mayaman. Probinsyana lang yun. Nagtawanan sila. Hindi nila alam, ilang metro lang ang layo ko sa kanila noon.
Nagkataon, may inspection si Papa sa resort that weekend. Sinama niya ako. Pagpasok ko sa lobby, nandoon sila. Nakatayo ako sa tabi ng papa ko habang kinakausap ng manager. Sir Monteverde, Ma'am Bella, welcome po. Napatigil si Adrian, namutla si Camille. Bella? Lumapit ang isang staff. Ma'am, ipapa-prepare na po ba ang presidential villa for your family dinner tonight? Tahimik. Kitang-kita ko ang mukha ng pamilya nila. Nagulat sila nang malaman nila ang katotohanan. Mas lalong lumala nang dumating ang regional director ng kumpanya kung saan nagtatrabaho ang parents ni Camille. Sir Monteverde, thank you po sa continued partnership. Napatingin ang mom ni Camille sa papa ko. Doon nila na-realize yung akala nilang mas mataas sa akin. Empleyado lang sa kumpanyang may share ang pamilya ko. Ilang araw pagkatapos, may family gathering sila ulit. This time, inimbitahan ako. Pumunta ako. Hindi na ako yung umiiyak na girlfriend. Lumuhod si Adrian sa harap ng pamilya niya. Bella, sorry. Mahal kita. Ang mom niya biglang mabait. Bella, we misunderstood you. Si Camille, tahimik. Tiningnan ko silang lahat. Hindi ako nagkulang. Hindi ko kailangan ng pamilya na tinitimbang ang tao base sa pera. Gold diggers kayo. Tahimik. Hindi ako bumalik para ipagmayabang kung sino ako. Bumalik ako para sabihin na hindi niyo ako deserve. Umalis ako. Doon ko naintindihan. Hindi mo kailangang ipaglaban ang lugar mo sa pamilyang ayaw sa'yo. Hindi mo kailangang ibaba ang sarili mo para lang matanggap. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa mga taong bulag. Kung minamaliit ka, umalis ka. Kasi ang respeto, hindi hinihingi. Ibinibigay yon sa taong alam ang halaga niya. At ngayon, masaya ako. At mas mayaman, hindi lang sa pera, kundi sa dignidad. At dito nagtatapos ang kwentong ito, wakas. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe, like at comment dahil mas marami pang kwento ang ihahandog ng channel na ito para sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig.